Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang paano nga ba maayos ang iyong relasyon sa asawa mo. So, yung concept natin ngayon is complementarian, and scripture natin ngayon is Genesis chapter 2 verse 18 na sinasabi, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Tagalog, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So, yung katuruan natin ngayon is number 1, husband and wife are equal in value and dignity. So, meaning to say, yung lalaki at babae ay parehong mahalaga sa mata ng Panginoon Diyos. Pareho silang nilikha sa kanyang larawan at may pantay na halaga at dignidad. So, husband and wife are equal in the value and dignity. Number 2, husband and wife are designed differently. So, kahit pantay yung value nila, may magkaibang tungkulin pa rin sila, no? At katangian ang lalaki at babae na itinakda ng Panginoon Diyos para sa kanilang pamilya. So, husband and wife are designed differently. And number 3 is husband and wife complement each other. So, ang pagkakaiba nila is hindi hadlang kundi isang paraan para magtulungan at suportahan ang isa't isa, no? Ang kanilang mga lakas ay nakabalance sa kahinaan ng isa. So, balance lang. So, husband and wife complement each other. So, bilang katuruan po, number 1 is, bilang application, number 1, complete, not compete with your partner. So, hindi dapat hindi dapat kayo nakikipagkompetensya isa-isa, no? Kung sino, dapat hindi rin paglaruan kung sino mas magaling, kung sino mas makapangyarihan sa relasyon yung dalawa, no? Hindi dapat ganoon. Dapat yung pagsamahin or nilang pagsamahin ang kanilang lakas upang maging isang matibay, no? So, complete, not compete with your partner. So, di ba sa mag-asawa, sa halip na mag-away, no? Kung sino yung huling nag-decision sa isang bagay, mag-usap na lang ng maayos, no? Nang may respeto at pakinggan yung opinion ng isa't isa, no? So, compete, not compete with your partner. Number 2, commit to love and submit according to the Bible. So, yung lalaki, ang lalaki ay tinawag na mahalin ng kanyang asawa gaya ng pagmamahal ni Jesus Christ sa simbahan. At ang babae ay tinawag na sumusuporta at mapagkumbaba sa kanyang asawa bilang tanda ng respeto. So, dito sinasabi na, halimbawa, ang isang asawang lalaki ay nagmamalasakit at inuuna yung pangailangan ng kanyang asawa. At ang asawang babae naman ay nagpapakita ng respeto at pagtitiwala sa kanyang asawa. So, balance, no? So, commit to love and submit according to the Bible. And lastly, celebrate the way God designed your marriage. So, sinasabi ito na ang bawat marriage ay isang biyaya ng Panginoon Diyos. Ano man ang mga pagsubok na dumaan. So, yung witness kasi si God dyan sa marriage nyo. So, dito, maglaan tayo ng oras upang ipagdiwang yung mga anniversary natin. Magpasalamat sa isa't isa at ipaalala kung paano kayo pinagkaisan Panginoon Diyos. So, celebrate the way God designed your marriage. So, ayun lang ang aking daily devotion. Naway matutunan kayo, may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.